Legit na ano. 4 months old? Yes, sir. 4 months old guys talaga. Ayan. Sa kapa pa lang oh. Saka sa palong pa lang guys. Palong pa lang oh. Nakita nyo palong oh. Maliit pa lang yung palong. Hindi katulad yung nakakuha natin sa Angeles. Halos patakpan na yung mukha. Nakasampay na sa mukha yung palong. Pero ito guys oh. Legit 4 months. Talagang ano. Talagang legit 4 months yung decal brown ni Sir John Carlo. Ayan. So ito ay 80 pieces pa to, sir? Yes, sir. Okay, so nandito tayo kay Sir Juan Agriventure, si Teacher John Carlo Abendosa. Sir, good to see you. Ayan, so ito guys, hindi po naging maganda ang aming unang pagtatagpo. Doon po sa mga nakasubaybay sa amin, medyo nagkaroon po kami ng konting problema doon sa una namin transaksyon at sa social media. Pero ito guys, inaayos po natin. At ang nangyari po doon ay parang miscommunication lang po sa amin dalawa. Hindi po nagkatugma ang aming mga oras, ang aming mga, ano ba tawag doon? Transaction schedule. Ayan, kaya ito, inaayos namin guys. Nandito tayo sa kanyang area at ay tutuloy po natin ang aming transaksyon. Ayan sir, paliwanag mo nga sir kung ano-ano ba itong mga project na ginagawa mo rito. Ayan po. So, si Sir Juan Agriventure po, ako po ay nung lumaban ng Young Farmers Challenge sponsored by at our Senator Amy Marcos po. And then sa awa po ng Diyos, nanalo po ako sa provincial level, nabigyan po ako ng 80,000 na pangpuhunan. Then nag-compete po ulit ako sa regional level po, and nabigyan po ulit tayo ng another 150,000. So dito po sa Sir Juan Agriventure, dinedevelop po natin ang strains po ng Philippine native chicken sa isang modern techno farm po na kung saan pwede pong gayahin ng mga farmers natin, mapamaliit man yan or commercial scale. Pinopromote po natin na ibalik po natin yung malalakas na manok at masasarap na manok po. So nag-aalaga po tayo dito ng mga breeders nating darag at the same time po nagsa-sideline po tayo as distributor po ng mga free-range chicken. So tara po, samahan niyo po kami. Ayan. Ayan guys, so tara, bisitahin natin yung kanyang farm. Dini naman po sir, gagawin pong raised bed garden, mga ano po yung Carabao manure sa Carabao manure. Pag ano po, nagpunla po ako ng mga ano dyan, panamin po namin, pang sarili lang po. Gulay. Opo, pang gulay po namin. Ayan guys, oh, biosecurity, sanitize muna tayo, importante yan. Tapos, ayan na, oh, guys, oh. Kahit po kasi tayo small scale lang po, dapat yung ano po natin, yung kaligtasan po ng mga manok po ng tao po, sasalang-alang natin. Mahirap po kasi yung hindi natin alam kung saan nanggagaling yung sakit po eh. Tama. Ayan, yun na lang gusto kong gawin sa aking farm. Ito, pinapakita ni Teacher John, na ito maayos din sa kanyang sistema. Maliit guys, madaling gayahin kasi maliit pa lang siya, pero well organized. Ito, papakita natin. Sanitize ka ba? Oh. Spray. Sa mukha. Oh, kabilang kamay. Ito naman sa mukha. Ayan. Oh, halika. Tawag ko. Oh. Hindi, dyan lang, sasakyan. Ikamada nyo lang. Ayan. Ano to sir, ano? Pasola? Opo, kaso tinanggal ko sir, daming yung kiti-kiti. Madami po yung lamok sa lugar po. Saka namamatay po yung asola. Sobrang init. Sobrang init. Opo. Guys, mag-ilaw tayo. Pak. Di naman sir, ito yung sa innovative house design ni Sir Juan Agriventure. Double tire na cage ng mga native chickens. Hanggang sa ma-harvest na po sila, dito ko nilalagay. Ito pong mga naiwan dito, puro na lang po ito kakirels. Na mga pangkatay na po sila. Pangkatay na. Gagawin ko pong pastil, ilalagay ko po sa garapon. Pastil guys. Familiar ba kayo doon? Pastil. Parang adobo na nilagay po sa garapon. Preserve nilagay sa garapon. Parang sardinas ba? Pastil, darag. Sarap yun guys. Ito po, ayan. Katulad po, ito po yung mga hindi maiwasan sa sa sobrang init naman po. Ayan, stroke. Opo, sobrang heat stroke po. Sobrang init po ng ng panahon. Hindi talaga maiwasan. Yung may mortality po. Talagang sobrang init. Ito po yung mga sisiw. Dito po sila pagka sisiw. Hindi po gumagamit ng ilaw. Ay, open lang, no? Opo, rekta na po yan.
Yun na po siya. Hindi Tapos, mo na siya tinatakpan pagkagabi? hindi na po, ganyan na po. Ano, ilang buwan na siya? Magano po, mag 1 month old na po. Tapos yung Ah. iba po, week old pa lang. 1 month old, Opo. tapos yung 2 weeks old. Opo. Tapos Nagbebenta ka ng mga ganyan? yes sir, opo. Mula pagkasisiw po hanggang mag 3 months po sila. Pag hindi po nabenta after 3 months, ginagawa ko na po silang pastil. Para po ang parang market value niya po, dapat ma-meet ko yung 400 pesos in 3 months para kumita. So yung mga matitira po na ito, katulad yan, magti 3 months na sila, ko na po sila, ilalagay ko na sa garapon. Oh. Yung mga kakarels po yan, yung mga breeders po na pullets, Oo. ubos na po, wala na pong natira. Wala na. Oo po, puro na po lalaki. Ilang buwan yan? Magti 3 months na po sila. 3 months. Opo. Ah. Pagawa po ko dyan, 4 na bottle ng pastil, worth 400 pesos na po yun pag binenta. So, ang na po nila, Ang isang peraso? ang 4 na bottle po. 4 na bottle? Opo. Sa isang ganito po, makagawa ka ng 4 to 5 na bottle ng pastil po. Pastil. Kaya po, kumbaga, nagiging market value po nila, 400 pesos yung isang ganire. Pag nakagarapon na. Pag nakagarapon na. Pag na po, binenta ko naman na, na breeder po, na future breeder nila, parang 350, 320, ganun po siya. So, nagma-mark up lang po ako ng konti. Kasi po, hindi pwedeng mag-stay ng sobrang tagal kasi malulugi ka na sa patuka. Kailangan po, ang po, din sa native chicken production, within 3 months, ma-dispose na lahat ng mga, mga manok po, para kumita. Tama. Di na po yung mga, yung mga breeders po. Ito yung mga breeders mo. Ito guys, yung mga breeders ni Sir. Pwede lapitan. Pwede po. Ayan. Bato po na mga. Ito po, future breeders ko po ito. Kinuha ko yung mga sa palay, pinakamagaganda. Ayan, iniwan ko na po. Ayan darag guys. Ano to, mga nangingitog na lahat to. Ito sir, itong 4 na pen po. Ito po, mga baka, June or May po. Okay. Mailap sila, mailap. Opo, mailap po sa Mailap talaga, no? Native na native po talaga. Ang darag po, dinevelop yan sa Western Visayas University po. Oo. Tapos din po, pinaparami po. Parang isa sa standard breed ng native chickens po. Ang totoo ba na ang strain niya or ang original bloodline niya is galing sa Labuyo? Opo, totoo po yan. Panay Island po. Labuyo po yung ginamit na lalaki. Ayan. Tapos kinuha po yung mga female na babae sa Iloilo. Iloilo, na native. Opo. Ayun, may itlog na ang galing ng itlogan niya guys. Katulad po niya. Battery type. Nabasag po. Nabasag. Mga hindi po maiwasan to. Sobrang gugulo po kasi nila eh. Nababasagan din pala. Pero ang ganda ng pugaran niya guys, Pag nangitlog doon, gugulong dito yung itlog. So dito ka lang makakolekta. Ang galing. Maganda ang setup ni Sir. Tapos nagre-record po ako yan. Hindi po katulad yan. Ngayong araw po, 000, tatlo. May nangitlog. So meron po talaga yung time na hindi sila nangingitlog. Ang mga native po. Hindi katulad kapag yung mga free-range chicken saka yung mga layer type po araw-araw nangingitlog. Iba po yung nila, yung production. Minsan po meron yung isang buwan na hindi sila iitlog talaga. Kaya po nakabase doon yung presyo nila tapos kung paano mo sila i-market. Kasi yung mga itlog po nito sa isang buwan po parang sa 20 breeders ko nakapag-produce ako ng 200 plus na eggs po. 200 plus na eggs. Sa isang buwan. Tapos nabebenta ko po yung mga 3 months old puppies ko. May incubator ka dyan? Opo, meron. May mga kapipisa po doon. Makita po natin mamaya. Ayos galing. Galing guys darag. Isa sa pinakamasarap na manok. Darag. Native chicken. Ayan. Gusto ko rin mag-alaga niya kaya lang talaga gusto mo yakapin lahat eh. Yes sir. Kaya lang hindi na kinakaya ng katawan ko Napakarami ko ng alaga. Pero isa yan sa gusto kong paramihin din sa Pero siguro sa mga susunod natin transaction. Kung pwede naman niya ipa-pick up dito, may rider ako di ba? Kung malibabang order ako sa'yo. Saka low maintenance sila sir, yun ang kagandahan. Oo, kahit mga alternatibo pakain po pwede sa kanila. Saka matibay sa sakit? Yes sir. Compared sa mga heritage Opo. Sa awa ng Diyos po simula nung September hanggang ngayon wala pa ako ditong case ng sakit. Sakit talaga Yun lang heat stroke talaga hindi maiwasan talaga. Sobrang init. Kulang pa po yung puno. Kasi itong lote na to guys, ay bago lang mo nakuha to. Ayan guys, diyan nga pala, ayan yung kabilang lote ba? Yes sir. Yung kabilang lote guys, mako na mga may Barberie siya.
Yung kabilang lote doon, ano sukat ng sir? 2,000 square meters po mahigit. 2,000 square meter ay binibenta rin yan. Magkano per square meter? Mataas na po yung market value ng lupa din eh. Bali, parang gagawin po kasi itong subdivision. 2,500 per square meter po. 2,500 ba? Mantaki mo napasok din pala ng subdivision to guys. Akala ko hindi pa napapasok. Pero ayan, mapapasok din pala ng subdivision. Kaya binibenta yan 2,500 per square meter. 2,000 square meter ang sukat. Ayan guys, oh. May pera lang ako, babayaran ko na ngayon. Ang ganda ng area. Patag na patag. Yun nga lang kulang sa puno. Yung puno naman madali lang yung itanim yan. Pero yung ano niya, yung area patag ang ganda. Saka ang ganda lupa, buwagag. Oh. Tapos likod bundok. Bundok pa, ayan oh. Anong bundok yan, sir? Mount Bulaylay po. Mount Bulaylay. So, sa likod siya ng Mount Bulaylay. May zipline po sa taas. Oh, yun yung may zipline sa taas. Kaya lang ang entrance dito sa kabila. Punta pa po ng bayan. Punta ng bayan. Ayan. Huwag tayo masyado lumapit sa baboy. Kasi ano yan, medyo delikado kasi ang baboy. Yes, sir. Kahit ako... Ayun, din yung pong baboy na ito. Kakatayin namin sa 6. Binyag po nung pamangkin ko. Akala ko alaga mo na pambreed kaya nag-iingat ako. Guys, pwede pala lapitan. Kakatayin na pala. Actually po, mag-inahin na yan. Kaso nga lang po, yun nga po, dahil delikado pong mag-invest ngayon sa baboy. Inano po namin sa kanan. Pag sigurado na po na mas mataas po yung percentage na mananalo. Kasi ang banta ng ASF nandiyan pa rin. Talaga ako nga off limits ako sa mismong kulungan ko eh. Nagpapasok ako sa may kubo ko lang bandang entrance. Pero doon sa mismong kulungan ko, off limits ako lang nakakapasok doon. Yes, sir. Kaya dami pa rin pong case ng ASF. Marami pa rin. Yan po sana bala ko pasimulan. Kaso nga lang po, nagtanong-tanong ako pati sa DA namin. Kung backyard scale ka tapos yung susugal mo yung pera, sa iba na lang muna enterprise kang ganun sa mahirap kasi sa ngayon eh. Kaya ako mini-maintain ako lang yung 3 inahin ko sa isang barako. Benta lang ako ng benta ng anak nila. Mahirap magparami. So, ano pa ba ipapakita mo sa amin, sir? Naman po, yung nakita na po yung sa feeder niya, saka automatic po yung patubigan nila. Na hindi na po nagre-refill. So, dinito po tayo sa ating pong mga free range chicken po. Ayan, ito na. Ito na guys, yung ating main course. Main course. Ayan. Yan ma. Ini sir, ano naman ito? Hindi pa nakasimulan yung ito po yung area po na to. Kung sakali pong mananalo po ako sa national level, yun nakikita niyo po ngayon dito, madodoble sa native chickens. Tapos po, kagandahan din po kasi kay DA ngayon sa Department of Agriculture natin, tumutulong po sa mga kabataang magsasaka. So yung DA po, sa pamamagitan po ng Kaya Loan program po ni DA, nabigyan po ako ng pampuhunan naman sa free range chicken. Cage-free egg production po. So, abangan nyo lang po kay Sir Juan Agriventure yung mga innovative housing design natin, tapos mga paraan po kung paano po yung pag-aalaga para iwas mortality, saka paano po mas magiging maganda yung enterprise po na cage-free egg production po. Sa sponsored din po, napahiram po ako ni DA ng pampuhunan. Yun po yung gagamitin ko. Siguro po by June. Ayan guys, abangan nyo kay Sir Juan Agriventure Yan, mag-follow na po kayo kay Sir Juan Agriventure. May YouTube channel ka rin, diba? Parehas lang? Sir, yun din, Sir Juan Agriventure, kaso hindi ko pa pinupursa ang vlogging po. Gawa nga po, marami rin pong pinagkakabalahan Bali, ang ginagamit ko po yung social media for for selling po. Para po maka-attract ng mga buyers. Yun po talaga yung main purpose ko, sir. Pero kung sakali pong mabibigyan ng chance, syempre gusto ko rin po makapag-share through social media, lalong-lalo Facebook sa YouTube po. So, hoping magagawa mo yan sa tamang panahon. Sabi nga ni Lola Eudora. Yes, sir. Ayan. So, ito pa yung sir yung akin? Yes, sir. Paggabi po, ganyan talaga sila. Ganyan din sa'yo, sir? Nagsisiksikan? Ganyan din. Sa lapag lang din natutulog. So, ito guys, yung ating, yung ating kukunin. Pakita lang natin, Mailap pa, sir? Hindi naman, guys. Talagang, legit na, 4 months old? Yes, sir. 4 months old, guys, talaga. Ayan. Sa kapa pa lang, Saka sa palong pa lang guys, palong pa lang
Nakita niyo palong, oh. Maliit pa lang yung palong. Hindi katulad yung nakakuha natin sa Angeles, halos patakpan na yung mukha. Nakasampay na sa mukha yung palong. Pero ito guys, oh, legit 4 months. Talagang legit 4 months yung decal brown ni Sir John Carlo. Ayan. So ito ay 80 pieces pa to, sir? Yes, sir. 80 pieces. Ayan. Okay. Ayan, so yan po ang ating hakutin ngayon. So, paano to, sir? Yung ano niya? Dito ka, sir. Yung tawag dito? Pagkain, anong kinakain niya ngayon? Ano po, pre-layer po. Mas marami po kasi din sa amin ng ang Integra 3000. Integra Opo, 3000. kaya yun po ang ginagamit ko. Pero kung ano po available sa inyo na pre-layer po, pwede po kahit anong gamitin. So, ganun po, may program po kaming pino-provide. I-share ko lang din po. Pagdating po sa inyo yan, ang una po is, muna, pwedeng brown sugar or molasses or any dextrose po. And then, kinabukasan po, bigyan na ng patuka. And then po, hintayin lang silang gumanang kumain. And then, ang po namin, suggestion namin, mag-bacterial flushing. Kahit ano pong klaseng antibiotic po na synthetic. Paano ba ang maayos na bacterial flushing? Sa amin po, sa practice namin, sir, tinatapos namin yung 7 days na prevention 7 days. lang po. Opo, prevention lang po na 7 days. Tinatapos po namin yun. And then, after that po na mag-bacterial flushing, nagde-delouse na po kami. Bali, pinaliliguan na po namin yung mga manok. At the same time po, nagbibigay na rin po kami ng pamurga. Pamurga. So, mauna pala yung antibiotic bago yung pagpapaligo and then pagpupurga. Yes, sir. Opo. And then, tuloy-tuloy na po yun, sir. Nagbibigay na po kami ng feeds na tuloy-tuloy. And then, vitamins. Ang lang po, yung isa po sa practice din po namin na sana po maintindihan din po ng lahat na hindi dahil ng itlog na yung manok is kailangan ng bigyan ng vitamins na pampalakas ng mga itlog. Maling practice po kasi maling practice yun. Dapat po, hindi na po magbabanggit ng brand. Ang binibigay, natural po sa manok ang mga itlog, basta tama yung patuka, maganda yung lugar, hindi po nagkakasakit. Mangingitlog at mangingitlog po yun, basta tama po yung pag-aalaga. Hindi po kayo na-supportan agad-agad ng synthetic brand na sinasabi nilang pampalakas ng itlog. Pero hindi ko po discourage na gumamit nun. Kasi po sa mga naging clients po namin, ang isa sa binabanggit nila is masyadong mabilis nag-expire yung manok. Pagka ginagamitan ng booster egg booster. po, ng agad-agad. So, ang bilin po nung vet namin, gumamit ka lang ng egg booster kapag nakita mo biglang nagka-drop. Humina yung itlog nila, nag-drop siya ng less than 50%. Gamitan mo. And then sundan mo yung dosage na sabi doon, 7 days mong gamitin. And then after 7 days, i-stop mo and then tignan mo ulit, i-monitor mo sila kung ano yung 7 days mo lang gagamitan ng booster. Yes, sir. Opo. Tapos monitor mo yung egg production nila kung okay naman, kahit wala ng booster. Yes po, ganun po. Yun po ang nung bet so namin. Hindi siya kailangan tuloy-tuloy pala. Opo. Kasi ang magiging epekto nun is madali mamatay yung manok. Madali po mag-expire yung nila, yung peak production nila. Kasi po maaga pipigain mo sila no? Parang ganun nangyayari. Maaga po magma-mature yung nila, yung production cycle Kaya po imbis na mas marami pa sanang may itlog. Ang yun po sinasabi, 1 month, 5 months, 1 year and 5 months pa lang ayaw ng mga itlog ng mga manok ko. Yun po, sabi ko, isa po yun sa binanggit ng veterinaryo po na kaibigan natin na baka nasobrahan. Kasi pero hindi po masama. Lalo po kung sa inyo pong lalo yung mga batikan na nasa industriya po ng egg layers po. Syempre marami po mga batikan diyan Tapos alam po nila yung talagang dosage na binibigay po, tapos kung ano yung mga brand, mayroon po sila mga veterinaryo talaga. Hindi po masamang gumamit. Pero po sa atin po, dahil pinopromote natin ng natural farming, mas mainam po na gumamit tayo ng mga alternatibo. Para mas matagal magamit yung inahin. Kasi po sa mga yung mga organic sinasabi or yung mga natural po na ginagawa natin tulad ng mga OHN, mga FPJ, tapos yung mga mga plant juices po. Yun po, walang overdose yun. Kahit na araw-araw mong ipa-inom sa manok, wala pong masamang epekto. And then gaganda po yung production nila. Saka yung mismong immune system nila gaganda. Tapos mas masarap yung karne sa itlog. So sa akin sir, nilalagyan ko ng Madre de Agua. Okay yun. Okay po yun, sir. Ang lang po kapag sa egg production po, lalo pag business po, banggit nga po ni Dr. Beltran, hindi tataas sa 20% ng patuka. Sa natural farming, ang paggamit ng mga organic feeds tulad po ng Madre de Agua,
azola, Oo. mga gulay. So kailangan 20% yung alternatibong pakain, Opo. 80% yung laying feeds. Opo, ganun po. Ang Ganun ano nga dapat. po doon, ang parang rule of thumb natin, papatukain mo sila ng, for example, sa isang manok po na nangingitlog na, papatukain mo sila ng 100 grams na feeds, and then yung 20 grams, pwede na pong kahit ano pong organic feeds, alternative feeds po na gagamitin. Hindi po tama na halimbawa 50% lang 50-50. or 500 grams lang yung feeds, tapos 500 grams Yung organic. Hindi pwede yun. Ang ano po na epekto nun, sir, sa production. Bababa ang egg production nila. Opo. Kaya po binabanggit ni Dr. Beltran lagi, kasi po matino ang seminar niya sa TAU po, malapit na sa Tarlac Agricultural University, at least 20% ng patuka 20%. gamitan ng alternatives. Kasi nga po, naka-free range sila, mas malakas silang kumain, saka mag-consume ng energy kaysa sa mga na-cage. Kaya po umaabot ng 120 grams po yung patuka sa kanila. Hindi tulad po nung mga egg layers na na-cage, 105, 110, marami na yung 110. Ganun na po yung pagkakaiba ng free range chicken saka sa yung cage type. Ganun pala. Sige. Ayan guys, so may natutunan tayo ngayon kay Sir Giancarlo. Yun nga, hanggang 20% lang yung advisable na alternatibo, katulad nga sa atin, naglalagay tayo ng Madre de Agua. So, dapat pala yung ating Madre de Agua, hanggang 20% lang, and then yung layer feeds natin is dapat nasa 80% fix, para po hindi maapektuhan yung kanilang pangitlog. And yun nga po, yung egg booster pala, ay hindi rin po, paano may position yun? Hindi maganda epekto? Hindi naman po sa hindi maganda epekto, parang wag lang madaliin. Wag madaliin. Wag ma-excite masyado. Kasi parang mapupwersa yung manok. Mapupwersa pala yung manok. Imbis na mas mahaba pa yung paggamit sa kanya, iiksi pala. Ganon. Parang kumbaga kinukuha mo na lahat. Hindi mo na siya yung dapat yung magagamit pa siya na matagal ay iiksi. Kasi talagang parang kinubra mo na lahat, parang gano'n. Ayan, so ganun pala. So yan, may natutunan kayo ngayon. Kaya yung sa tamang bacterial flushing, ganun pala ang sistema. Ayan sir, maraming salamat sa information na ibinahagi mo sa akin ngayon. So yan, ito na, papahakot ko na. Yes sir. Bali sir, dining si Sir Juan Agriventure po, pagdating po sa free range chicken, ang advocacy ko po talaga is distributor po ng free range chicken. Kasi po, lalo po ngayon, ang dami ng scammer. Yun po, gusto po banggitin sa mga buyers po natin, lalong-lalo yung mga tumitingin po sa mga FB groups. Naglipa na po yung mga nanggagaling ng hain, na mga sisiw po na decal brown, tapos pinopost nila, may itik so decal brown, itik Pinas, sinasabing nakalagay na ganun. Tapos 70 pesos per chick. Tapos bibigyan ka nila yung kinulayan po na manok. Yung kulay brown. Meron ako nun Kinulayan na manok po. Yung mga reject po na nabibili na tag piso ata o 5 piso sa mga mga farm po na malalaki. Di ba po, yung white leghorn po, yung mga lalaki po, ginagawa pong day old. Yung iba na po, mga siraulo, ginagawang decal brown ware. Kinapulayan. Ingat po kayo sa mga taga Nueva Ecija po na nag-distribute po ng mga kalokohan. Sinasabi ko po, nanggagaling yan. Taga Nueva Ecija po sila. Pero hindi mo na po natin babanggitin kung sino-sino yung mga yan. Kaya po natin sila. Dapat aware lang kayo guys na meron pong ganon. Pero hindi po tayo magbabanggit ng pangalan. Bahala na po kayong humusga. Opo. Isa rin po sa ingatan po natin, mga ma'am sir, yung nagbebenta ng mga sinasabi 7 months old, 8 months old na mga mga free range chicken. Ang ginagawa sabi 7 months old, 8 months old. Yun po pala yun po yung mga kinakal na mga mga brown eggers po, and then ina-assort lang po nila, kinukuha na lang nila yung medyo mababa pa yung palong. Pero yung edad po talaga ng mga yon, nasa magto 2 years na po. Kumbaga, lugi ka sir kung sakaling gagamitin mo egg production. Personally, nadali ako doon. Yung 55 ko ngayon, ganun. Kaya po, ingat po tayo sa mga ganong sellers po, Kaya mas mainam po, pumili po tayo ng mga talaga nagbibenta ng RTL. Pero sad to say, sir, sa ngayon po, ang RTL ay, lalong-lalo ang brown chickens, wala po talaga. Out of stock. Ang brown chicken. Opo, ang po, isa sa dahilan niyan, yung heritage
company po na nagpo-produce ng brown chickens na mga day old po Oo. is nagkal na po sila ng ng mga breeders nila. Mm. So wala pa po tayong update kung kailan ulit magbabalik yung So sistema. yun yung mga inilalabas ng less resellers no, yung Opo. mga ganun. Tapos yung Pero naman po, si Robina po na mayroon pang mga breeders po ng Isa Brown, na-contact na po sila, na-kontrata na ng mga malalaking farm na po, yung para malalaking supply sila ng sisiw. Supply ng sisiw po at tumawag po ako sa nila, sa marketing assistant nila. Dini sa inontak ko, sabi niya, wala na sir, reserve na yung buong 2024. Pipilahan ka 2025. Meron nang po mga nagbebenta na pinapasa nila, lalo yung mga excess po nila, mas mataas ka lang yung presyo. Pero makita nyo naman po sa nagtitinda, lalong-lalo po pag sisiw ng mga ganyan po, nasa may brand. Yung lalagyan. O po, ang bibili na nilagay lang sa fruit cake, fruit crates. Ang mas mainam pa po, hanapin niyo po yung mga breeders po na nag-enroll po kay Dr. Erwin Cruz. Ang mga H&N breeders na pinakamalapit po sa lugar ninyo, kahit ano pa pong kulay yung mga manok na yon, maganda po silang mangitlog. Actually, marami nagko-comment sa akin, yun nga, kay Dr. Erwin Cruz nga. Yes, sir. May sinasuggest siya. Ito, nag-training kay Sir Dr. Erwin Cruz. Dito ako kumuha legit para gano'n. Yes, sir. So talaga, yan guys, talagang pinakamagaling bang sabi pinakamagaling daw na veterinaryo ni Dr. Erwin Cruz sa Pilipinas pagdating sa mga heritage chicken nga. Opo, believe po mismo ako kay sa Bayanan program po ni Dr. Erwin Cruz. Kaya po na-inspired din po ako sa advocacy niya ni Dr. Erwin. Kaya po napasok po natin. Ang problema kasi na dito sa mga backyard scale, walang makuhaan ng manok. Kaya doon po pumasok yung advocacy ni Sir Juan Agriventure na mag-distribute po ng mga free-range chicken. Kumikita po tayo legit yes, na bata talaga. Opo. Yan guys. Kumikita po tayo parang 5 to 10% per transaction po. Masaya na po ako doon. Parang katulad po, pipick up ko sir, kita ako ng 5%. Okay na yan. Pag ako magdi-deliver 5 to 10%, okay na rin po yun. Parang ganoon sir. Baling lang natin, importante malaman po ng mga tao na may mas healthy pang paraan na mag-alaga po ng mga paitlogin. Tama. Ayan, so ito sir, marami kasing nagtatanong sa akin na kung saan daw makakuha ng mga decal brown. Ngayon, ito guys, hindi talaga ako nagre-refer pa kasi yung mga previous transactions ko nga ay mga sablay. Pero ito sir, ito si Sir Giancarlo, so far nakita ko guys yung mga manok, talagang legit na 4 months, mga bata talaga. So ito, sasabihin ko na guys, kung gusto niyo po ng mga stocks nyo, ito kay Sir Giancarlo po, ito nasubukan ko na, nakikita ko yung mga manok niya, talagang bata talaga. So, kung kayo po ay gustong umorder, ito po, i-refer ko po kayo kay Sir Giancarlo Abendosa ng Sir Juan Agriventure. Ipopost ko po sa screen again yung kanyang Facebook page, pero ito, friendly, friendly post na, wala nang problema. So, kontakin niyo po siya guys, message lang po kayo kung kayo po ay gustong umorder or magkaroon din po ng mga legit na 4 months old na RTL na decal browns. Yes. Ayan, so at least, isa pa po, bali po, tulungan po kasi din sa sistema natin bayanihan po. Ako po taga Nueva Ecija, kayo po taga Bulacan sir. So ako po, may kumita ng konti, tapos kayo rin po kikita. So ayun po, i-refer ko rin po si Kabokals Farmer. Pag pag may harvest po tayo ng maramihan na 1,000 of heads of chickens, tapos may mga maliliit po na katulad natin na small scale farmers na gustong mag-avail. Ayun po, babanggitin ko pa kay Sir Kabokals. Ayan, para ako naman i-announce ko sa inyo na may available kumita po tayo ng konti, pwede na. Importante po tuloy-tuloy. Tulungan tayo. So ito, magtutulungan kami dalawa guys. Doon po sa mga gusto mag-alaga ng decal brown, meron na po tayo mapagkukunan ng maayos na pangsimula. Yan, so hindi na po yung mga kinakaling na na galing ng farm na ilang buwan na lang po natin pakikinabangan. Ito guys, talagang mga legit na bata po yung mga stocks na makukuha natin. Ayan. So sir, baka may gusto ka pang sabihin bago tayo magtapos. Sige sir. Sa mga gusto pong umorder ng mga free range chicken po, reminder lang po, dalawa po yung pwede nyong bilihan. Unang-una po yung mga legit na distributor.
Mas maganda po kung makapag-farm visit kayo, lalong-lalo kapag maramihan po. Kayo mismo yung pumick up. Wag na wag kayong magbibigay ng down payment, lalong-lalo pag hindi nagpapakilala or walang pagkakilanlan. Basta nagsabing mag-down ka sa ganyan, wag po kayong magda-down. No, ako po malakas yung loob ko na sabihin kay sir na mag-down siya kasi alam ko sa sarili ko nag-e-exist ako. Pero yung mga tao po na hindi nyo alam na talaga nag-e-exist tapos nag-pretend lang, lalo yung mga scammer po, wag na wag po kayo magpapawala ng pera para po sa orders nyo po na Decal Brown. Mas may na pong pick up and then or COD, cash on delivery po. And then po, pangalawa po na supplier po na magaganda po ang production at magaganda po ang kanilang mga layer type na free range chicken ay ang mga breeders po ng Bayanihan program ni Doc Erwin Cruz. Marami po yan sa buong Pilipinas. Ang mga sa Bayanihan program ni Doc Erwin Cruz, marami po mga breeders. Kahit ano pa pong kulay ng manok yan, basta po galing kay Doc Erwin Cruz, sigurado po yung quality. Maganda po yun. Ayan guys. Ayan ha. So yun, nakakuha po tayo ngayon ng additional information patungkol sa mga paitlogin na heritage chicken. Ayan, so ito po, ipapahakot ko na at ako po yung magbabayad na. Sir, Gcash ko na lang ha. Sige sir, ako walang